Okay, good morning everyone. Good morning. Yan, okay. Okay ba kayo mga kapatid? Okay ba kayo? Parang hindi okay morning na morning hindi okay. Alam nyo, sa bangko, hindi po pwede umagang-umaga pa lang, hindi na kagad maganda ang inyong timpla. Kasi sabi ka sa mga tao ko, sasalubong tayo sa mga kliyente, dapat pagdating pa lang, from the guards to the tellers and to everyone, dapat pag ano pa lang yan, good morning po, yan, para kahit yung kliyente ay may problema, naiibsan, kahit pa paano naiibsan, ang saya naman dito. Di ba? Ayan, ang ganda, sarap ng ganun, na pagdating mo pa lang ay nandun na kagad at bumabati. Pagparado mo pa lang, good morning, sir. Yan, hindi yung good morning, sir. Yan. Kaya, okay ba kayo, mga kapatid? Okay. Parang mahina pa rin, Parang hindi pa rin okay, Ewan ko ba? Sabi ko nga, alam nyo, there are times ang nagiging natin, ito nga sabi ko nga, yung mga Pentecostal, ang ingay, Sabi nila, praise the Lord, hallelujah. Yeah. Pag pa lang, kantahan pa lang, nagkakagulo na. Right? Sa kanila na yung praise the Lord, sa kanila na yung hallelujah. Sa atin naman, mga kapatid, pagka naman nakarinig kayo ng something na nabibless kayo, you say amen. Wala naman pong masama dun napakatahimik natin. For one or the other, yung pagka sinabi yung amen, at kayo ay yung katabi, yung inaantok, nagigising, di ba? Amen! Gising na naman siya, di ba? Nabibless kayo. Hindi nyo naman sasabihin nyo nang wala. Sasabihin nyo because nakakarinig kayo ng blessing. Kanina nga po, actually, kung napansin nyo, yung ating awitin ay dalawang sunod na Sunday sa nating inawit. Sabi ko sa kanila, sayang. Kasi last week, ay sabi ko sana yun ang kantahin natin this week. Dahil eksakto naman ay part ng aking message ay I'll be talking about blessings. Kaya sabi ko, ang title po ng blessings. At kung mapapansin nyo, doon pa lang mensahe na. Napansin nyo ba? Doon pa lang mensahe na Dahil sa lyrics ng songs, nung song na yon, ay mapapansin nyo, yung sinabi doon na ang sabi po doon na there are times daw, yung blessing natin is like raindrops. Ayan. What if our healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know that you're near? Ibig sabihin, may mga pagkakataon na kailangan dumarating tayo dun sa problema, at pagka mayroong problema, doon natin nakikita mas malapit ang Panginoon sa atin. Napansin nyo ba yun? Kapag kayo may problema, hindi kayo makatulog, doon mas taimtim ang iyong panalangin. Tama? Pero pagka walang problema, nakakalimutan mo Panginoon. Right? Sa totoo lang po yan. Sabi ko nga doon nung isang best po na aniyahan akong mangaral, doon sa ating church sa Maranatha International Baptist Mission sa Monterey. Sabi ko sa kanila, ano ang nagbibigay motibo sa iyo na gumising sa umaga? Parang Nescafe. Tama ba yan, Nescafe? Tama, Nescafe, no? Nun? Kanino ka bumabangon? Narinig ko kay Pastor, tama po ba ako, kapatid? Kanino ka bumabangon? Pagbangon mo, kanino ka bumabangon? Ito yung motivation mo every day. Di ba? Nakikita mo doon yung pamilya mo, kaya ka babangon sa umaga, inom ka ng kape, para ikaw'y malakas at gising na gising ka. Kasi kailangan mo magtrabaho. Ito, sabi ko nga, sa totoo lang mga kapatid, kailangan every day ay may motivation tayo. Di ba? Motivated ka. Hindi ba? Bukas, Lunes na naman papasok na. Hirap ka na ba sa buhay? Parang hindi ka nagpapasalamat sa biyaya na tinatanggap mo. Ito. Let's I'll be honest with you. Pagpalagay natin, sa buong santaon na wala kang absent,
Okay? Wala kang absent sa worship service. Okay? At sa lahat ng gawain ng Panginoon, bibigyan ka kapag wala kang absent. Sabi nung nagsasalita, pagka walang absent, may attendance tayo ha. Pero ang lahat ng perfect attendance, walang absent, walang late. Walang absent, walang late. Bibigyan natin pagka perfect attendance, December, ang pamasko sa inyo na church ay 1,000,000. Bawat isang perfect attendance at walang late. Siguro mga kapatid, sa totoo lang, magtapatan tayo. Ito, bibigyan ko example to. Nung ayuda nung, ang tawag dito? Ayuda nung gobyerno. Tama? May ayuda during the time of COVID. Right? Iba sa inyo sino nakatanggap na ayuda? Sige nga, taas yung mga kamay nyo. Ito man ay hindi pera, ito man ay ano tawag doon? Yung bigas or anything. Taas yung mga kamay nyo. Tumanggap pa kayo sa Marikina? May mga tumanggap? Ay, iba hindi tumanggap, hindi kayo tumanggap sa... Taas nyo po kamay nyo. Parang hindi naman, taas yung kamay nyo kung tumanggap kayo ayuda. Elder, hindi kayo tumanggap na ayuda, Elder? Ha? Hindi kayo tumanggap? Hindi kayo tumanggap na ayuda? Mayaman kasi ito no? Katulad na sabi ko sa inyo, pagka maikli ang apelido, mayaman yan. Natandaan yung preaching ko noon? Kaya ninyo mapapansin nyo, ang mga di ba? Ang mga, di ba, Tan, si Elder D, di ba? Yan ang mga maikli kaya nga sabi ko, ang pangalan ko, pagka yumaman ako, hindi na Formilosa, Fo. Di ba? Para alam nyo, mayaman na ako, Fo. Di ba? Si Pastor, pagka yumaman, Ga. Pastor Ga. Bakit? Mayaman maikli na lang. Di ba? Pero mga kapatid, kaya ako sinasabi to, ito yung nagmo-motivate sa atin. Right? Yung mga tumatanggap ng ayuda, lalo na kung pera, ang aga pa lang, magbibigay ng ayuda. Mga kapatid, anong oras ang umpisa? 8:00. 3:00 pa lang na madaling araw, nakapila na. Tama po ba? Iba, natatawa. Tama? Tama? Natatawa kayo, natatawa ako. Pero ako, aminin ko sa inyo, kung may 1,000,000 ibibigay ang Diyos, ang church na ito, 1,000,000 bawat isa, perfect attendance, walang late. Tiyak ako, mga kapatid, nagkukumahog kayo pumunta sa church. Ako, aminin ko, ako. 1,000,000 na ata pinag-usapan natin. Huwag po tayo yung sabihin, huwag tayo magpahipokrito. Tama po ba ako? Sino hindi magdi-desire ng 1,000,000? Perfect attendance lang. Attend lang kayo sa church, walang late, perfect attendance. Prayer meeting, attend kayo. Perfect attendance. Prayer meeting, lahat ng gawain pala. Lahat ng gawain, attendan nyo, perfect. Bibigyan sa 1,000,000. Ay, maliit 1,000,000. So, lagyan na natin, 1,000,000,000 na. Naku po, 1,000,000,000 to. Magkakagulo tayo. Mga kapatid, baka hindi lang ganito karami ang church, ang natin, miyembro. Sasabihin, hoy, sa church namin, umatin kayo. Perfect attendance. Milyon-milyon na ibibigay. Naku, sigurado ako, hindi lang ganyan kadami. Baka wala nang mauupan. Tama po ba ako? Pagsasabihin nyo yan Definite ako pagsasabihin nyo. Hindi lang kayo, pati ka mag-anak nyo, hoy, sama na! Kasi bawat isa, 1,000,000. Isa lang yun 1,000,000 na lang. Bawat isa, 1,000,000. Sigurado ako, yung apo sa kanununuan nyo, sasama nyo na. Kasi bawat isa, bawat bata, 1,000,000. Maniniwala ako. Huwag tayo magpahipokrito. Tiyak ako, lahat isasama nyo. Tama po ba? Kasi meron kayong tinatawag na motivation. Tama? Ito sabi ko nga doon sa wag po tayo let's be honest. Yan po magbibigay ng motibo. Pero alam nyo ba? Ito, if you only count the blessings, kanina po kinanta na, count your blessings, name them one by one. Mga kapatid, it's more than 1,000,000 isang taon ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Ba't wala ako nung to? Ba't wala ako nung 1,000,000? Ito, magkwentahan tayo. Sabi nga, paribasa ako yung accountant, mahilig ako magkwenta. Sabi nung
Preacher, Deacon, malabo naman yung sinasabi mong may 1 million. Wala nga po. Wala nga kaming savings eh. Mga kapatid, magkwentahan tayo. Sa loob ng isang araw, tingin nyo, magkano kinakain nyo? Kayo lang. Yung gagastusin nyo, pagkain, lahat ng gagastusin nyo, gamot. Tingin nyo, magkano ang isang araw sa isang tao na gagastusin? Pwede ko ba marinig sa inyo? Tingin nyo lang. Sabihin, maliit ba 100? Maliit. Kasama gamot, kasama medicine, kasama lahat, kasama tubig, kasama kuryente. Maliit. Elder, ano tingin mo? Mga magkano kakasya? Pastor, sige ba, tulungan nyo ako. Magkano? 500. Masyadong malaki naman, sabi nyo, 500. Pero ang totoo po nyo, 500 per day ang ng isang tao. Tama? Pero sa buong pamilya, kunyari, ako lang. Ano ako? Tawag dito, ordinaryong lang ako, wala akong pamilya. Kaya nga po ang 500 pesos. Di ba yung minimum wage? Tama ba? Gagastusin mo yan eh. Kuryente, everything, tubig, damit, pagkain. O magtahan tayo. Kayo may calculator. Ilan days sa 360 days. Lagay mo na lang. May calculator. Sige, buksan nyo lang yung cellphone nyo para makita nyo how you are blessed by God. O, lagay mo 500 pesos times 360. Magkano po? 180,000 per year. Tama? Ilang taon na kayo? Times yun sa taon nyo. Ilang taon na kayo? Ang 180, mga kapatid, sa 10 taon, magkano? 1.8 million. Simple computation. May duwa na kaya 1 million sa inyo? Meron. 1 million dumaan sa 10 taon pa lang. 1.8 million. Ilang taon na kayo, mga kapatid? Hindi ba blessed tayo? Hindi ba? Mga kapatid, try to compute. Hindi lang yun. Ito lang ang ko eh. Wala akong ganito, wala akong ganito. Hindi mo nakikita ano meron ka. Yung buhay at kalakasan, blessing na yan. Pumunta kayo sa ospital, milyon-milyon ang ginagastos. Mabuhay lang. Amen? Amen ba mga kapatid? Say amen kung ano. Para yung nagigising yung katabi nyo. Tingnan yung katabi nyo, gising pa ba? Yung katabi nyo. Tingnan nyo po. Ayan. Blessed ba yung katabi nyo? Blessed ba? Tingnan nyo. Sige po, tingnan nyo. Ayan. Nakita nyo ba? Blessed siya? O pagka medyo nakasimangot, sabihin nyo, Jesus loves you. Ayan. Mahal ka ng Diyos. Totoo po yan. Yun nga sa church natin, di ba? Pagka matatapos na yung misa, ang sasabihin, sige po, you give your, ano sabi? Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Yan. Kaya gusto namin yung mga kalokohan, mga kabataan na ang tatabihan namin. Maganda. Di ba? Mapatabi, mapas ka na, mapasalikot. Para pagka tumabi ka sa maganda, peace be with you. Ang ngiti mo, gano'n na lang, ha? At maya-maya, miss, yan. Diskarte, di ba? So mga kapatid, batiin mo yung katabi mo. God loves you. Yan. Dali, batiin mo. Yan. Remind everyone that Jesus loves you. Okay. So, mga kapatid, yan ay umpisa pa lamang. Sabi ko nga doon sa huwag kayong si Preacher Manny, mahabang magsalita yan eh. Naku po, patay na naman tayo. Sabi ko nga, pagka dito pa lang po, sa mundong ito, ayaw nyo na ng mahabang preaching, hindi po kayo panlangit. Niniwala ako doon. Bakit po? Pagdating nyo sa langit, puro preaching maririnig nyo eh. Puro paglilingkod sa Panginoon. Kung dito pa lang ayaw nyo na maglingkod, di kayo panlangit. Opo, bakit? Dito pa lang ayaw nyo na eh. Bakit kayo mapupunta ng langit kung dito pa lang hindi nyo na gustong umattend na church? Tapos gusto nyo langit? Tama ba? Gusto nyo langit? Tama? Sino dito gusto langit? Sige po, taas yung kamay nyo. Kapatid, sige, kakaunti lang. Huwag kayong magbiro. Sino po ang gusto ng langit? Taas yung kamay nyo. Ayan. Totoo po naman. Lahat gusto ng langit. Pero ang tanong, yung ginagawa nyo ba panlangit? Di ba? Gusto ko langit, pero atin ng church, nakakatamad naman. Hindi ka panlangit. Di ba ang isda gusto sa tubig?
Tama? Ilagay mo ibon sa tubig, ayaw niya. Ha? Bakit? Hindi siya pantubig eh. Panghimpapawid siya eh. Ang isda ilabas mo sa tubig. Mamamatay. Bakit? Pantubig siya eh. Ang Kristiyano, panlangit. Pagka niyaya mo sa church, hindi mo na kailangan pilitin. Hoy, punta ka sa church. Hindi mo na kailangan pilitin. Sige, sabi sa Psalm, when they say, let's go to the house of the Lord, I'm very glad. Kaya nga, I love the thrill eh. I love the thrill that I feel when I get together with... Nandun ba yung thrill? Nandun ba yung thrill nyo? Na imimit nyo ngayon yung mga kasamahan nyo sa Panginoon? Imimit nyo, go-glorify nyo ang Panginoon? Right now, He is now here. Alam natin, not now here. He is always here with us. Alam nyo ba yun? Nung sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Personal, alam mo, sabi ko nga, pakaganda naman ito sa Psalm po, sa Psalm 191. Alam niyo ba may angels tayong kasama? Other than sa angels, meron tayong Holy Spirit na kasama. Di ba remember when the Lord Jesus Christ left? Sabi niya, I will give you comforter. Kasama niyo yun. Personal God mo yan. Kaya kahit saan ka pumunta, kung ikaw mananampalataya, mga kapatid, hindi ka nababahala kasi alam mo kung may kasama ka. Nung sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Sino po yun? Ang Holy Spirit, because we are sealed by the Holy Spirit. Yan po yung, kung natatandaan nyo yung preaching ni Elder. Pero mga kapatid, ito. Ano po natin, ano po natin yung pagbabasa natin kanina. Ang sabi po doon ay, ito po yung title ng aking anak. Yan. God's Eternal Purpose. Yan po kinuha ko sa verse 11. Mamaya po makakita nyo naman. Pero gusto ko pong i-ano dito, dahil yung unang talata pa lang, yung unang talata ng ating pag-aaral ngayon, ay minention na about tinatawag nating ayan. So, nakita nyo ba yung, mga kapatid, yung Ephesians chapter 1? Buksan nyo po yung Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 3, verse 1. Ayan, nakita nyo, mga kapatid? Ephesians 1, chapter 3, verse 1. Ang sabi po doon ay ganito. Ito po ang sabi. Dahil lang ha. Ayan. For this reason, may reason behind. For this reason, pagka po ganoon, meron sinabi nung unang verse, nung unang chapter. Tama? Sinabi. Andiyan ba kayo mga kapatid? Nakukuha nyo ha? Okay. Pagka sinabi po, yung sinabi, for this reason, merong pangyayari ng chapter 1 and chapter 2, kaya sinasabi niya for this reason. Okay? So, balikan natin. Yung chapter 1 and chapter 2, konting ano lang. Ito yung pinreach ni pastor, ni elder sa atin. Yung chapter 1, it talks about we are being chosen, forgiven, and being redeemed by the gospel of salvation. If you remember that, sealed by the Holy Spirit. Kaya, di ba natatanandaan nyo yung tanungan natin, kayo ba'y may tatak na ng banal na Espiritu? Are you sealed by the Holy Spirit? If you're sealed, ito po yung pagmamay-ari na tayo ng Panginoon. Tatanda ko yan ang analogy po dyan, yung pagkaambaka. Ang ginagawa po nung kaya kahit yung mga bakang yan ay magkalabo-labo na doon sa kanila sa bukid. Alam ng tao, alam nung may-ari kung kanino yung bakang yun. Sa anong dahilan? Sa tatak, di ba? Tinatatakan po yan eh. Yung iniinit, tapos tinatatak sa katawan. Kaya ano yan? Kay Mang Pedro yan. Kasi may tatak yung baka kay Pedro. Letter P. Naanin nyo? Tayo po, tinatakan din tayo by the Holy Spirit. When we accepted the Lord Jesus Christ, tayo po ay tinatakan yan. Chapter 2, madali ko lang po ito. Ang discussion po dito, ito yung diniscuss dito, ay about our situation. Ano yung sitwasyon natin?
sitwasyon na kung saan tayo po ay dead in sin and transgression. Patay na po tayo. Patay tayo sa kasalanan at sa ating hindi pagsunod sa Panginoon. We are saved by the great love of God, through His mercy, and by the grace of God. Natatandaan niyo po yun? We are saved not of our works, but dahil sa biyaya ng Diyos. Nakukuha niyo, mga kapatid. So, ito po yung, kumbaga sa chapter 1 and chapter 2, it talks about more on the doctrine. Doctrine of salvation, the doctrine of love, the doctrine of mercy. Tama ba, mga kapatid? Natatandaan nyo na. Ngayon, because of this, ito na yung natin, pag-aaral natin. Introduction lang po yun. Okay naman yun, mga kapatid? Masaya ba kayo? Panlangit kayo, di ba mga kapatid? Panlangit kayo. Tama? Kaya masaya kayo, pagka nakakarinig kayo, kahit mahaba ay panlangit eh. Tama? Panlangit eh. Panlangit tayo. God is preparing our character para isang araw, mga kapatid, kahit nasa langit na tayo, hindi na tayo magsasawa to hear the Word of God. Alam nyo ba, the Word of God will continue to remain. Kahit nasa langit tayo, yan pa rin pag-uusapan natin. Okay? Okay, so, anuhin natin? Unang puntos ko po. Ayan. Unang puntos. Ay, inano na ng... Okay, ayan. Number 1, first point ko po. Consider your afflictions as blessings. Nalala nyo kanina, blessings? Sabi doon, kahit na kuminsan, yung disappointments, kahit kuminsan, yung mga bagay na nangyayari sa buhay, parang hindi mo na maintindihan. Tapos kung narinig nyo po, doon sa kanta, ang sabi noon, this is not our home. Narinig nyo ba yan? This is not our home. Sa buhay, sa mundong ito, mga kapatid, dumadaan lang tayo. We are not a citizen of this world. Sabi po sa Philippians 3:20, hindi ko na nalagay dyan, we are the citizens of heaven. We are just passing through this world. Parang ganito, punta ka Japan, punta ka Singapore, foreigner ka doon eh. Tama? Hindi po pwedeng hindi ka babalik. Tama? Tinitin na, kailan ang balik mo? Di ba? Pagkapunta ka US, kailan po balik nyo? Pagdating nyo sa immigration. Tama? Kailan po balik nyo? Kasi hindi tayo para doon. Tama? Babalik at babalik kayo sa Pilipinas. Kasi you are a citizen of Filipino citizen. Tama? Tama? Kaya si Goo, kailangan i-deport. Hindi naman Pilipino yan eh. Di ba? Chinese yan eh. Pero nagpapanggap Pilipino. Yun na mabigat. Sa isang Kristiyano, huwag kayong magpanggap, langit. I-deport kayo. Ibababa kayo. Ay, di ka pa langit, pang-imperno ka. Yun ang problema. Ngayon pa lang, dapat may tatayo. Di ba tinatatakan sa Tinatatakan yan. Di ba? May tatakan sa immigration. Di ba? Immigration. Nagbisita ka lang. Pero, ano yung passport mo? Kung saan yung passport mo, yun ang citizenship mo. Right? American passport. Amerikano ka. American passport, gamit mo eh. Philippine passport. Pilipino ako, Philippine passport eh. Meron dyan, dual citizen. Yan ang nakakatakot. Sa Kristiyano, mahirap yun. Panlangit at pang-imperno. Ang problema, saan ka dadamputin? Sa totoo lang. Hindi pwede sa Kristiyano yun. Tama ba? Tama mga kapatid? Kung langit, langit. Ano tatak nyo? Saan kayo? Citizen of heaven? Bakit pagka sa church, ayaw nyo? Pagka may fellowship, ayaw nyo. Pagka makikinig ng Word of God, ayaw nyo. Yayayain ka sa church, ayaw nyo. Anong dahilan? Hindi ka panlangit eh. Ngayon pa lang, sarisihin nyo na buhay nyo. Ngayon, tingnan po natin si Paul. Ito po sabi, consider your afflictions as blessing. Paano nyo nasabi yan? Tingnan po. May delay. Okay, tingnan nyo po ang verse chapter 1. Chapter 3. Chapter 1 ako naman. For this reason, tingnan nyo po ito. Wala atang to. Hindi pala naka-on. Sorry Sorry lang po. Ayan pa kaya pali. Sorry.
Ay, di pa ako gumaga. Ayan, yan. Sabi niya, for this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, ayan, niyo ha, for the sake of the Gentiles. Gusto po makikita nyo, ito po, prisoner of Christ Jesus. Bakit naging siya ay parang prisoner ni Christ Jesus? Ang totoo no, nakakulong siya because of the Roman Empire. Kinukulong siya because he continued to preach to the Gentiles. Okay? Nangangaral siya, pinatitigil na siya, huwag kang mangaral, ngayon kinukulong na lang siya. Pero alam nyo, yung pagkakulong niya, ito, pagkatingnan nyo, mga kapatid, hindi niya kinukonsider yan as ano. Sabi niya, for the sake of the Gentiles. Nakita nyo ba, nakakulong ako for the sake of the Gentiles. Verse 2. Verse 2, ayan. Surely, you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa Kanya para sa mga hintil. Biyaya. So, biyaya, blessings. Nakuha niyo mga kapatid? So, yung affliction niya, bilang nakakulong siya, he is not considering it as what? Ano ba to? Problema ata ito. Okay, hindi. Blessings. Blessing. Yun na nandun siya. Dahil niloob ng Diyos na nandun siya upang siya ay mangaral sa mga hintil at ganun din naman sa mga, later on makikita nyo, even the guards, doon po, nagbabantay sa ngayon, nakakilala sa Panginoong Kristo. Because what? Paul is preaching even to the guards. Nakuha nyo? Kaya kung minsan may mga sitwasyon tayo na ayaw natin, pero mga kapatid, yun ay niloloob ng Panginoon mangyari para ma-realize nyo na yun ang kalooban niya. Ito po, bilang patotoo, marami po ako na nami-meet. Okay, pinagpe-pray. At pagka pinagpe-pray, nandun sila sa banig ng karamdaman, sasabihin nila ito, mga kapatid. Deacon, o preacher, alam mo, paggalingin lang ako ng Panginoon dito. Maglilingkod na ako sa Kanya. May iyak pa. Paggalingin lang ako. Dahil ooperahan po siya. At kailangan niyang maoperahan. Pero sabi niya, paggalingin lang ako, sasama ko buong pamilya ko. Sabi niya, pag-a-attend ako sa church. Sabi niya, mga kapatid, at dami ko pong narinig niyan. Na ganyan. Na kailangan pa bang dumarating sa iyo ang problema, kaya mo marirealize may pagkukulang ka. Pagka may problema, mangangako ka sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ko, maglilingkod na po ako. Tsaka mo lang marirealize. Di ko minsan po niloloob ng Panginoon maganap yun, para ikaw ay medyo paluin ng konti. Sabi nga sa Hebrews yung kanyang mga anak, pagka anak niya, pinapalo niya. Tama? Pero pagka hindi anak, hindi pinapalo. Hindi niya anak Pababayaan niya. Kasi hindi niya anak Pero pagka anak niya, pinapalo. Sabi ko sa kanya, purihin ng Panginoon, hindi dahil nandiyan ka sa kalagayan ganyan, kung hindi na-realize mo ang pagkukulang mo. Meron naman po, ganito. Sinishare natin ang gospel. Ito, naranasan na isa. Not to name names, mga kapatid. Ito yung naranasan na isa natin mga kasamahan. Sinishare niya ang gospel. Ayaw pakinggan. Ay, wala yan. Naku, tsaka mo na natin pag-usapan yan. Pero alam nyo, during the time, na habang tayo ito maganda, pagka ikaw nangangaral, may tinatanim kang tinatawag na buto ng salita ng Diyos, ang araw mamumunga. Sa dahilan, pagka po nagka-problema, ikaw tatawagan. Sasabihin, Ikon, pwede mo ba pag-pray kami? Hindi dati nakikinig yun. Ang maganda po niyan, alam nyo ito during the COVID, mga kapatid, ang daming natakot sa kamatayan. Niloob ng Panginoon, mangyari yun. Para maraming tao makakilala sa Diyos. Dahil bakit? Mga kapatid, namamatay. Kaliwat kanan, namamatay. Ang dami nababalitaan, mayaman, mahirap, namamatay. Walang oxygen. Ang yaman-yaman, namamatay. Diba? Hinayaan ng Diyos mangyari. Ang COVID na yan. Saan ang dahilan? Para maraming tao makakilala sa Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo? Nandiyan pa ba kayo? Tingnan niyo katabi niyo. Isip pa ba? Yan. Yan,
Pagka kayo pag natatandaan yung preaching mo dati, pagka kayo inaantok, alam nyo, hinihipang kayo ng dyablo. Yeah. Kaya pag mata nyo gaganon-ganon, namumungay-mungay na, yan. Ayaw niya kasi marinig ayaw ng dyablo marinig nyo ang salitang ito eh. Kaya ngayon, pinatutulog kayo. Sa church natin, blessed na blessed. Ewan ko, nabe-bless ako sa church natin. Dahil ang lamig, maraming ang pastor na iingit sa atin, pastor, di ba? Ang lamig sa atin eh. Naka-aircon tayo, mga kapatid. Komportable kayo dyan. Pumunta kayo sa ibang church. Mga kapatid, di ba? Doon naman tayo nang galing eh, no, elder. At sa garahe, ang init, may manok, ang kaalat, nagpapaypay tayong ganun, electric pan, di ba? Ang init din, di ba? Tama? Pero ngayon, binless tayo, dapat mas porsigido tayo. Okay? Hindi yung binless tayo ganito, wala tayong ginagawa. Tuloy natin, pag-aaral natin. So, sabi sa verse 2, yan po yung verse 2. Ngayon, mapapansin nyo, verse 1 and 2, mapapansin nyo yung kalalagayan ni Paul na sinasabi niya, nandun siya nakakulong siya. Tama? Pero hindi niya iniisip yon as parang problema. But rather, it is the will of God kung bakit siya nandun. Nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, kung papansin niyo, ayan, yung problema, kuminsan dumarating sa buhay natin, hinahayaan di ba? Consider it, di ba? Consider, sabi doon, consider your affliction as a blessing. Ngayon, tinan niyo po ito sa James chapter 1, 2-4. Ito actually sa Bible study natin every Monday. Yan po i-discuss namin. Ito, sabi niya, kinuha ko yung word na consider dito. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Wow! Paano magiging joy pa? Ang daming pagsubok eh. Trials of many kinds. Iba't ibang problema. Iba dito, sabi, may problema. Sabi, naku, alam mo, malaking problema ko. Pera, kakain namin araw-araw. Bigyan lang ako ng Panginoon. Panalunin lang ako ng Panginoon. Ng loto, wala na akong problema. Hindi po totoo yan. Ako na masasabi sa inyo, marami po akong kliyente na sabihin ko sa inyo, daming pera. Pero may problema? Problema. May problema. Tanong nyo, may mga kilala kayo na mayayaman? May problema. Akala ko ba pag may pera, wala nang problema? Namang problema sa koleksyon. 100 million ang koleksyon to be collected. Yan, ano mo problema? Ayaw magbayad yung Akala ko ba pag may pera, may building, may magandang bahay, everything. Pero ba't namang problema? Tapos namatay yung tatay. Ang laki bilyon ng paghahatian. May problema yung buong pamilya. Saan ang dahilan? Yung mana. Nako, naloko na. Kanya-kanya ng pera. Di ba? Kala ko ba pag may pera, walang problema? Hindi totoo, mga kapatid. Tama? Ngayon, ang sabi niya doon, eto, consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trials of many kinds. Bakit? Ituloy nyo, tuloy natin. Hindi po because you know. Dapat alam nyo. Hindi yung, bakit ganito? Ano nangyayari? Dapat alam nyo that the testing of your faith produces perseverance. Dapat alam nyo. Hindi yung, hayaan lang natin na, ano nangyayari? Ba't nagkaganito? May problema ako. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Doon po sa kinanta kanina, and there are times pagka, nasan yung pangako ng Diyos sa akin? Ba't ganito nangyayari sa akin? Kasi, at tinitingnan mo, yung problema, hindi mo tinitingnan yung Diyos. Takuan nyo ba? Nakikita nyo yung problema, hindi nyo nakikita yung Diyos. Ganyan-ganyan po nangyari kay David at kay Goliath. Di ba? Alam nyo na yung kwento. Noong time na yon, walang gusto makipaglaban kay Goliath. Napakalaki. Almost 10-footer. 10 feet ang tall siya. 9 point something, sinabi sa Bible. It's more than 9 feet. Laki. Tapos sino makikipaglaban?
Walang lumalapit. Sa Israelites, wala. Bakit? Napakalaki niyan. Ano height ni David? Kasi laki ko lang. Doble ko ang laki nun. Almost doble ko. Nalaki ng katawan, mga kapatid. Nung humarap si David, sabi niya, sino tong nag-aalipusta sa atin? Hindi niya kasi alam. Kasi bakit nag-aalalaga lang siya ng tupa? Sabi niya, walang gustong lumaban, ako na lang. King Saul, ako nalalaban. Ako nalalaban sa kanya. Bakit? Sabi niya, hindi ko tinitingnan si Goliath, ang tinitingnan ko, yung Diyos ko. Yung Diyos ko na nag-deliver sa akin sa lion, sa bear, nung inaalagaan ko ang tupa. May mga lions, pero binigyan ako ng Panginoon ng lakas. Naggapi ko, wala nakakakilala na nakakaalam nun. Nagulat sila. Alam natin the rest of the story. Hindi tiningnan ni Goliath yung problema. Ang tiningnan hindi tiningnan ni David si Goliath. Ang tiningnan niya, ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kalakasan. Tama? Harapin niyo yung problema. Kaya ko to. Kasi kasama ko ang Diyos. Sabi niya, it will produce what? Perseverance. Amen? Amen pa mga kapatid? Say amen. Para kayo gising, alam kong gising kayo. Yan. Tuloy natin. Hindi lang perseverance. Tandaan nyo the testing of your faith. A faith that is not tested is not faith at all. Ulitin ko yun. Ang pananampalataya hindi subok, hindi yan pananampalataya. Ang pananampalataya ay sinusubukan na ng Diyos. Nakuha nyo ba? Ang pananampalataya para pong muscle yan Muscle. Di ba? Alam niyo ba kayo may muscle? Pero iba, hindi lang halata. May muscle ang bawat tao Kaya lang, as you work it out, di ba? Bumubuhat ka. Okay? Bumubuhat ka. Bumubuhat ka. Bakit ka bumubuhat? Gusto ko lumaki katawan ko. Tama? Yung binubuhat mo, dinidevelop mo yung laki ng katawan mo. Tama? Tama? Okay, pero hindi ba, ang hirap pagbuhat. Sa totoo lang, tinry ko yan. Sa totoo lang, talaga disiplina. Sabi niya, umpisa ganito. Tapos paangat na ng paangat. Sabi niya, ito na isusunod mo, ang bigat naman. Ang bigat naman. Sabi niya, naku, ano ba ito? Ang hirap naman. Gusto ko lumaki katawan mo Tama? Kailangan mo maghirap. Kailangan ko maghirap. Siyempre, gusto mo lumaki katawan mo. The same is true with our faith. Gusto mo ma-develop ang faith mo? Testings. Okay, tuloy natin ang Sabi diyan, let perseverance. Remember perseverance? Ano yung nagpo-produce ng testing? Testing of our faith? Perseverance. The perseverance finishes its work so that you may be mature. Maturity. Tala na yun? And complete. Not lacking anything. Wala nang kayong kakailanganin pa. Dahil bakit? Sapat at dinidevelop na ng Panginoon yung tinatawag nating kailangan nyo para mabuhay sa mundong ito. Okay? Tandaan nyo ang miracle, mga kapatid, ang miracle, hindi pinapakita ng Diyos pagka walang problema. Okay ba yun? Ang pananampalataya susubukan ng Diyos. Yung pananampalataya nyo, pagka sinubok ng Diyos, mag-expect kayo ng miracle pagka may problema. Amen? Nakuha nyo? Tingnan nyo po sa Bible. Pagka mayroong problema, doon ipinapakita ng Diyos ang miracle. Very good example niyan. Noong time natatawid sila sa Red Sea. Bakit may dagat? Sabi ng mga tao, ba't may dagat? Moses, ba't may dagat? Sa tayo tatawid? Problema. Iyakan sila, iyak dito, iyak doon. Moses, tingnan mo ba kami dito? Niligtas mo kami sa Egypt para mamatay dito. Imbis na manalangin, may problema. Paano tayo tatawid? Manalangin ka. Umiyak na rin si Moses. Hindi alam ni Moses ano gagawin. Sabi ng Panginoon kay Moses, ba't hindi ka humakbang, Moses? Humakbang ka. Hakbang? Tubig to Tubig yan Mamamatay kami lahat. Hindi na-question si Moses. But rather, humakbang. Nahati ang tubig. May problema, gumawa ang Panginoon ng miracle. Nakuha nyo? Hindi ba yung, Lord, dapat pagdating namin dito, hati na tubig. Inuutusan mo ang Diyos Hindi naman siya genie. Nakuha nyo, there are times inuutusan natin, Panginoon, dapat ka dito Di ba, anak mo ko, hindi mo dapat siya utusan. Diyos Lord ba siya? Is the Lord of your life? Alam mo yung Lord, Panginoon yun Ang Panginoon hindi inuutusan. Tama ba?
Panginoon inuutusan mo ba Panginoon mo? Panginoon, ito dapat ginawa mo. Panginoon yan Dapat He is your life. Dapat kung ano sabihin niya, sunod ka. Kaya even the Lord Jesus Christ, let your will be done. Father, let your will be done. Di ba? Dapat sa buhay natin, sabihin natin, Lord, let your will be done. Mangyari yung gusto mo sa buhay ko. Hindi yung gusto nyo mangyari. Kasi pagka hindi nyo sinunod ng Panginoon, baliktad ang sasabihin niyan. Baliktad ang magsasabi. Ang Panginoon ang magsasabi sa inyo, let your will be done. Wow, paano yun? Remember the prodigal son? Akin na yung yaman ko. Akin na. Ayoko na sa'yo, tatay. Akin na yung yaman ko. Anak, kukunin mo na. Buhay pa ako. Inukuha mo na. Akin na, tay. Sawa-sawa na ako sa iyo O sige, anak, let your will be done. Ito na yung yaman mo, magpakasasa ka sa yaman mo. Ano nangyari, mga kapatid? Let your will. Sabi nun, parang sinasabi ng tatay, let your will be done. Yan ang gusto mo? Go ahead. Then realizing that without his Father, he will not survive. Sabi naman ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Okay? Ituloy natin, mga kapatid. Tuloy natin ang nakita nyo na, the perseverance, finish its work. Kaya pag may problema, tandaan nyo, Lord, alam ko, kasama mo ako, dinidevelop mo lang pananampalataya. I should pray to be mature in faith, continue to hold on your promises, complete, not lacking of anything. Tuloy natin, mga kapatid, kasi ito yung kumbaga sa number 2. Bigla from that point na si Paul nandun sa kulungan, kini-istorya niya na nasa kulungan ako, ito yung pangyayari sa akin, biglang nabago yung storya. Para sa sin, may pagbabago. Para bang ganito yan? Di ba, pupunta kayo ng Japan, pupunta kayo ng ibang bansa. Di ba, pupunta kayo doon para just to visit yung lugar, ang ganda naman ito, tama, niya. Tapos nakakain ka ngayon sa isang masarap ng kainan. Sa kwentuhan, nakalimutan mo na ikwento yung kagandahan ng Japan. Ang kinuwento mo ngayon, yung kinainan yung restaurant. Ay, ang sarap doon. Nakaganito kami, ganyan. Na-sidetrack ng konti yung kwento. Nakuha nyo? Dapat ay kukwento niya about yung magandang pinuntahan niya, pero hindi na yun. Kinuwento niya na ngayon doon sa pagkain. Ganito po nangyari. Biglang out of nowhere, si Paul, nung time na iniisip niya siya prisoner, biglang he contemplate on God's plan. Ngayon, paano ko po sinabi yan? Yung contemplate is to think. Yung contemplate, thinking of God's plan. Yung contemplate, ginawa ko lang kasi letter C yung umpisa, consider. Number 2, contemplate. Kaya 3 C's to. Okay? So, ito sabi niya. Ito na yan. Verse 3. This is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. Mga kapatid, dito pa lang ay biglang nangyari, nagkaroon ng tinatawag na hiwaga. Ayun mystery. Nakuha niyo, mga kapatid? Out of nowhere, nung sinasabi niya nakakulong siya, biglang pinasok niya to. This is the mystery made known to me by the revelation, as I have already written briefly. Tuloy natin ang basa. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. May misteryo na naman. Sa Tagalog po yan ay, yan po yung kinuha ko sa ng Tagalog na Bible. At ito po ang sinabi dyan. Sabi niya, tulad na isinulat ko na ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. At habang binabasa nyo, ito, nalalaman nyo kung ano ang pagkakaunawa sa hiwaga tungkol kay Kristo, the mystery. Ngayon, gusto nung una sana, yan ang title ko, The Mystery of Christ Revealed. Kaya lang, mga kapatid, sa atin revealed na Hindi na yun ang ginawa kong title. Ang tinititle ko na lang kanina ay yung pong tinatawag nating, nawala tuloy ako. Ayan. Basta lang,
Yung notes ko po. Yan. Okay. Okay. Ito. Ayan. So, ito po sa sinasabi natin dito ay yung mystery of Christ. So, tuloy po natin ang basa, mga kapatid. Ano yung plano ng Diyos dito? It is revealed to us, ayan. Verse 5, which was not made known to the people in other generations, at it had now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. So mga kapatid, ano napansin nyo rito? Sabi dito, which was not made known to the people in other generations. Ibig sabihin, ito, hindi alam ng mga naunang henerasyon. Ano yung mystery yun? Na hindi alam ng unang henerasyon. Maaaring ito yung henerasyon ni Abraham. Okay? Henerasyon ni David. Okay. Ano yung sinasabi dyan, mga kapatid? Ito yung tinatawag nilang mystery of Christ. Tuloy natin. Verse 6. This is that truth. This mystery is that. Ano yung mystery? Dinefine na ngayon. Ito na yung misteryo. Ito na yung hiwaga. Sabi niya, that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. Wow! Ano yung ibig sabihin dyan? Tandaan nyo heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Wow! Ano yung mga kapatid? Hindi ko na para i-detalye kasi haba tayo lalo siguro, ang iano ko lang sa inyo dito, itong mystery na ito, through the gospel, the Gentiles are heirs. Tandaan nyo, when the Lord came, when God made the covenant, remember the covenant sa Israel? Ano yung covenant? I will be your God, you will be my people. Tama? Kanina binigay yun? Sa Israelites. Is it intended for the Gentiles? No. Actually, si Abraham, sabi niya, I will bless your nation. Particularly, Abraham at yung kanyang mga descendants. The Gentile is not included dun sa mga particularly for the Jews lang. Ngayon, later on, ito ang plano ng Diyos, sabi niya is, plano niya is to show grace by bringing salvation to the Gentiles. Alam niyo, nung nagpunta ang Panginoon dito, ito iyaano ko lang. Sa John chapter 1, verse 11 and 12, tingnan yung sinabi niya, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Mga kapatid, ano yan? Sa John chapter 1, ito, when the Lord Jesus Christ came sa mga Hudyo, imbis na tanggapin siya, ipinako nga siya sa krusi. Ipinako nga siya. Doon sinasabi niya, I am the Messiah. Ako yung tagapagligtas. Ayaw maniwala. Ayaw nila. Sandali, ikaw yung King of the Jews na tinatawag, ikaw yung magiging tagapagligtas, Messiah? Wow, sandali. Kanino ka ba anak? Sa karpintero. Kala namin, manggagaling sa mayamang angkan yan. Ba't karpintero lang? Ordinaryo lang ang nanay mo. Ayos yung paniwalaan. Kaya ngayon, yung tinatawag na pumunta siya, ayaw tanggapin. Hindi ka namin hindi ikaw. Kaya nga pinako Nakuha nyo mga kapatid? Nakuha nyo? So, eto, nagpunta siya doon sa kanyang bayan, pero hindi siya tinanggap. Patuloy natin ang basa. Yet, look at this. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Now, the grace of God was given to all. That's the mystery. Una, exclusive only for the Jews. O, natutuwa, nakarating sa atin, we are considered as Gentiles. Nakuha niyo mga kapatid? We are considered as Gentiles. Wala po tayo kumbaga salamat sa biyaya. Alam niyo, doon sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace, through faith, we are saved. Di ba? Natatandaan niyo yung pinangaral ni pastor noon? Sa biyaya lang ng Diyos.
Bakit? Hindi naman tayo karapat-dapat. Pero because of this, mga kapatid, sino man tumanggap sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung bang tinatawag yung mga lahat ng sumampalataya sa Kanya. Tama? Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya tayo po, amen ba? Meron na tayong tinatawag, we are co-heirs. Tagapagmana na tayo. Balikan ko po yung balikan ko yung kanina. Saan babalik nito? Ayan. Babalikan ko lang po. Ayan. Sabi dito, gospel to the Gentiles sabi niya, through the gospel to the are heirs together with Israel. Kasi yung pangako po sa Israel Katayo, parang magkapatid na tayo. Nakuha niyo, mga kapatid? Ano yung members together, yung one body, in the body of the church. Isang katawan na lang tayo. Wala na Jews, wala na Gentiles. Nakuha niyo, mga kapatid? Hindi ba blessing yun? Kasi pagkatingnan nyo, hindi naman tayo Hudyo. Hindi tayo part of that promise. Pero sabi nga ni Elder, the last week, ay meron daw tayo tinatawag na covenant of the promise. Di ba? Covenant of the promise. Covenants of the promise. Yun ang sinasabi ni Elder. Pero dati po, tayo kasi, just like a sheep, we gone astray. And then sa Judges, yung sinabi ni Elder, we did what is right to our sight. Ibig sabihin, yung mga Hudyo, kung ano yung gusto nilang gawin, gagawin nila. But the Israel, Abraham, at yung descendant niya, sumusunod sa kaya ang blessing nandun Nakuha nyo, mga batid? Di ba napakasarap nito pakinggan? Na tayo na wala tayong karapatan sa biyaya ng Diyos. Yung tinatawag, alam nyo kung ganong kalaki ito, we are heirs together with Israel. Mga kapatid, napakaganda niyan. Kalakip niyan yung pangako, yung covenant. Sabi nga doon we are not, sabi doon sa preaching we are alien doon sa Commonwealth, doon sa citizenship. Foreigner tayo, mga kapatid Yun yung preaching ni Elder. Hindi ka pang langit Pandito ka lang. Parang ganoon sinasabi. Tapos, wala tayong Panginoon without Jesus. Tapos sabi niya, we are strangers on the covenants of promise. Kaya nga sinabi ni Elder, yung Hebrews chapter 3 and 4. If you remember it. Nakukuha niyo, mga kapatid? Ngayon, ano yung karapatan niyo? Ngayong anak na kayo. Binigyan na kayo ng karapatan, mga kapatid. Pangako ng Diyos. Covenants of promise. Ano yung mga pangako? Sinabi ko na lang. Sulat nyo na lang ito. Magiging madali lang. Ang pangako ng Panginoon, pangako, letter P, the promise of God. When you receive the Lord Jesus Christ in your heart, yun yung sinabi niya, you will be now called the children of God. Anak na tayo ng Diyos. Saan tayo uuwi? Pagkatapos ng mission natin, langit. Tama? Tama? Ano yung karapatan natin habang nandito tayo? Ano yung meron tayo habang nandito tayo? Una, presensya ng Diyos. Puro letter P, di ba? Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. The promise of God, may presensya. Hindi kayo niya pababayaan. Amen ba? Amen? Do you believe that? Na presence of God is with you always? Kaya every time nagagawa ka ng kasalanan, isipin mo kasama mo ang Diyos. Hindi ka nagagawa ng kasalanan. Isipin mo, pagka meron ka tinitingnan pornography, kasama mo ang Panginoon, sasara mo yun. Mga kalalakihan, mga kapatid, alam nyo, Albi, tayo, mahilig tayo mag-cellphone Ako nagugulat na lang Mayroon ako binabrowse, biglang talagang, ewan ko, diablo talaga, no? Biglang pagka pinindot mo, ano to? Ngayon, pagka in-entertain mo yun, dahil doon ka galing dati, mga kapatid, you will be slave by that. Diba? Biglang may pumapras na lang, hey, ano to? Yun ang dati ka Diba? Pagka tino mo, naku. Pero ayaw mong tanggalin, naku. Diba? Naku. Diba? Pero ayaw mong tanggalin. Ayaw mong tanggalin yung site. Diba? Nakukuha niyo, mga kapatid? Anong maganda doon? Pagka alam niyo kasama niyo Panginoon, ito parang ganito lang yan. Pagka alam niyo may tumitingin doon sa cellphone niyo at nakikita hindi maganda, anong gagawin niyo? Umituwid. Papatay niyo. Tama? Tama? Alam niyo may tuwid nakatingin Isipin niyo, sa ginagawa niyo hindi maganda, may nakatingin. Hindi niyo gagawin. Kaya nga sabi ng
Nakita yun, do it in the dark. Wow. Ang Diyos, kahit madilim, nakikita ka. Tapos sabi na Nike, just do it. Diablo yun eh. Hindi, gawin mo lang. Mali. At tama ba? Yung sinasabi ni Elder na, nung walang king, mga judges, kung ano yung gusto nila, yun ang ginagawa. Ay, gusto ko to eh. Gawin ko to. Gusto ko to eh. Gawin ko to. Hindi. Hindi yun ng Panginoon. Nakukuha niyo mga kapatid. Even tayo, so, tapusin ko na yan. Another preaching ito eh. Pero ulitin ko, the promise of God, the presence. Presensya niya. Protection. Poproteksyahan ka na. Though I walk through the body of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So, dulang kamatayan na, poproteksyonan ka ng Panginoon. Tama? Provision. I will provide everything. I will provide anything, your needs. I will supply all your needs. O, hindi na para ng Philippians mo yan. Okay, Philippians chapter 4. Susupply niya ba? Yung pangangailangan mo, hindi yung gusto mo. Provision. I will give you peace that passeth all understanding. Kahit anong mangyari, bibigyan ka ng kapayapaan. Payapa ka. Ngayon nga, payapa yung iba eh. Payapa na. Nakarating na kung saan-saan. Okay? Payapa na sila. Sana lumilipad ang kaisipan. Okay? Payapa. Okay. So may peace. Ang maganda, ano man ang mangyari sa atin, we have a place in heaven. Amen? Kaya noon, ang mga Israelites, yung mga time yan, si Paul, baliwala sa kanya. Okay lang, kulong niyo ako. Isang araw, pupugutan siya ng ulo. Okay lang. For me to live is Christ and to die is gain. Kasi alam niya, after this life, I have a place in heaven. Amen? Amen? Bibilisan ko na. At iba yun ganon. Tanong ko, panlangit pa kayo? Baka hindi, mga kapatid, ha? Kung ngayon pa lang, nahihirapan na kayong ganyan, magtanong-tanongin nyo, baka kayo hindi panlangit. Sa totoo lang. Pero habang nanonood ng Korean novela, okay, season, di ba? Series, ano ba yan? Season, series ba yun? Series ba yan? May season. Bas, lalabas naman, sandali, panonoodin ko po, ano kaya mangyayari? Pero ilang oras ka nanonood? Pag ano mo, madaling araw na. Okay lang sa'yo. Bakit? Excited ka eh. Pero pagdating sa church, nakikinig mo, ang tagal naman yan. Ang tagal naman yan. Hindi pa tapusin. Ang last point na lang. Number 2, nasa na yung number 3? Matapos na. Baka mga tid, hindi kayo panlangit. Tapatan to. Sasabihin ko sa inyo, kung ngayon pa lang ayaw nyo na ng gawain ng Panginoon, malabo. Ayan tapatan. So, esensya na kayo ha. Hindi ko kayo pinatatamaan. Pero tinanong nyo sa sarili nyo, baka maging huli ang lahat. Kung mamaya darating ang Panginoon, makakagulatan kayo. Kaya nga nung pinakita ni Elder, hindi ko makalimutan yung pinakita mo dati, yung video. Nasa church sila. Sa church. Tatatanda nyo. Gusto nga ipakita uli yung Elder eh. Yung nasa church, hawak-hawak sila, umihawak-hawak ng Bible. Nahawak-hawak, kantahan ganyan. Bigla na, bumaksak, nagtinginan. Nawala yung mga tao. Yung Bible, nawala. Patay. Nawala. Tsaka lang sila nag-iiyakan. Saan ang dahilan? Naiwan na sila eh. Yun ang pinakamabigat. Okay. Ayan, nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Okay pa ba kayo? Okay. Then bale, mga kapatid, ito yung para sa Panginoon. Tuloy na natin. Kung nasa malapit na po ako, huwag kayong mag-alala. Ayan na, ito tuloy ko na. Ayan. Pangatlo na. Hi, salamat. Pangatlo na. Ano yung una? Consider your affliction as a blessing. Contemplate on God's plan. So may plano ang Diyos sa inyo. Tandaan nyo, ano man ang sitwasyon, may plano. Kaya si Paul, may plano ang Diyos eh. Ano yung plano ng Diyos? Sabi niya, to show grace, to show His grace by bringing salvation to the Gentiles. Yun ang plano niya, para makarating sa atin. Pangatlo na tayo. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Ito na. Tuloy na natin to. Ayan, tutuloy na natin. Ito pala yung notes ko eh. Yan, mas mapapahaba pa ako. Dali. Ay.
Oh, mga kapatid, ito na. Yan. Okay. Commit to God's eternal purpose. Yan, purpose. Ano to, mga kapatid? Tuloy natin yung basa. So, tandaan nyo ha, nagana na tayo. Ayan. So, ito nga po yun sa verse 10. Okay. Sa verse 10, sabi niya, His intent was that now, through the church, the manifold of wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in heavenly realms. Mga kapatid, dito medyo, nag-aral ako ng konti dito, medyo, ano to? Parang, ano yung dati nadaanan ko na yan. Pero ito yung gustong sabihin dyan. Alam nyo, eto namangha po ako dyan sa verse 10 na yan. Tingnan nyo sabi sa Tagalog, pinasa ko pa sa Tagalog, sabi niya, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno ng makapangyarihan sa kasangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan. Ito, lang. Yan. Mga kapatid, ito, sabi ko, His intent was now, through the church. Sino po yung church? Church building ba yun? Sa pag-aaral natin, ang church is tayo. We are the temple of the Holy Spirit. We are the church. Hindi, ay pupunta ako sa church. Hindi, church, chapel. Chapel po ito. Ang church, kayo. You are the temple of the Holy Spirit. Templo kayo. Nakuha niyo mga kapatid? So, itong church na to, sabi niya, through the church, the manifold wisdom of God should be made known. Yung kanyang tinatawag na walang hanggang karunungan ng Diyos ay maipahayag sa iba't ibang paraan, made known to the rulers and authorities in heavenly realms. Sabi ko, ano to? Ano itong pinakikita ng Diyos? Ito po ba yung tinatawag natin na ito yung mga tinatawag natin dito, ang audience natin ay mga angelic beings. Ayan po, yung sa pag-aaral ko, medyo sinerch ko yan, mga angelic beings na ito yung mga tinatawag rulers and authorities po of the heavens. So, say, heavenly realms. So, ano yung gusto sabihin dito ng Panginoon? Natatandaan niyo ba si Job? Si Job. Okay? Si Job po, tuloy lang natin ng konti ang basa. Pero babalikan ko po yan 11. According to His eternal purpose, yan ko po kinuha yun, that He accomplished in Jesus Christ our Lord. So ulitin ko, ito yung gusto sabihin doon. Merong gusto ipakita ang Diyos, hindi lang sa tao. Kung hindi saan? Ang sabi doon? Angelic beings. Mga anghel. Yung mga tinatawag na even the fallen angels. O gusto ko ipakita sa inyo. Itong mga anak ko. Kasi noon time na nadali niya si Eva at si Adan, akala niya nasira na ang plano ng Diyos sa buong mundo. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, pinatay niya. Kaya nung pinatay niya, sa wakas, nagtagumpay na tayo, patay na. Hindi niya alam na yung pagkamatay ng Panginoon, yun ang victory. Kaya sinabi niya, Tetelestai, bayad na lahat, it is finished. Tapos na. Ano yung natapos? Nagulat sila, ito yung nangyari. At ipinakita, sabi niya, according to His eternal, the Father, eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Okay. Ano yung ibig sabihin? Tingnan po yung sumunod na verse. Ayan. Tatandaan niyo si Job? Si Job, sa Bible. Si Job na dumanas ng maraming hirap. Ito sabi ng Panginoon. Regarding kay, then the Lord said to Satan, tingnan niyo talagang ito yung have you considered my servant Job? Sabi niya kay Satan, nakita mo ba yung aking anak na si Job? There is no one on earth like him. He is blameless, upright, a man who fears God
and shuns evil. Wow! Pinagmamalaki. Satan, nakita mo ba yung anak ko si Job? Nakita mo? Kasi bakit? Ang dami masasama eh. Pero tingnan mo anak ko si Job. Ang ginawa ng Panginoon, kung bakit ko po ito pinapakita, yung sinabi ko kanina dito sa, yung his intent was that now, through the church, yung manifold of wisdom should be made known to the rulers and authority of heavenly realms. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinagmamalaki tayo. Tinan mo nangyari. Through the Lord Jesus Christ, nung namatay, naniwala ang mga taong ito at ang mga taong ito, ligtas na, hindi na mapupuntang impyerno. Nakita nyo? Si Paul, sinasabi niya, pinagmamalaki tayo ng Diyos. Habang nandito tayo, naglilingkod tayo, pinagmamalaki tayo. Tingnan nyo ang MCBC, may VBS, Vacation Bible School. Tingnan nyo ginagawa, yung mga nagluluto, nagpapagod yan. Tingnan nyo yung mga driver, naghihirapan yan, sumusundo yan. Tingnan nyo yung mga teachers, nagbibigay ng panahon yan. Pinagmamalaki. Tingnan nyo, may nakakilala mga magulang. May yung mga bata nakakilala. Remember, one time, kinwento ko na po ito, meron ako na-meet na pastor at the age of 9 years old. He came to know the Lord Jesus Christ. He was very thankful. Pastor ng Jesus Flock. Sabi niya, I was very thankful do sa pastor, sa church na yun. That they have the daily vacation Bible school. Dati po, daily eh. At the age of 9 years old, I realized I need the Lord Jesus Christ. I accepted in my heart. Ngayon po, nagpapastor na siya sa Jesus Flock. Alam niyo ginawa niya? Nung siya nagpapastor na, at tinawag na siya bilang pastor, at ngayon nagpapastor na, hinanap niya yung pastor ng church na yun para magpasalamat. Na-contact niya, nasa US na. Sabi niya, Pastor, ako po si ganito, hindi niyo po ako maring kilala. Ako'y 9 years old pa lamang noon. That was 30 years ago, sabi niya. I was just 9 years old. Pero salamat, may DBBS. Kasi kung di dahil sa DBBS, wala ako dito. Ngayon, I'm pastor ng church. Alam niyo yung pastor, umiiyak. Kasi bakit? Hindi niya alam, yung pastor wala na sa ministry. May nangyari. Nasa US na. Nung punta siya ng US, sabi niya, Pastor, pwede ba tayo magkita? Ayaw na nung pastor, nahihiya siya. Sa anong dahilan? Yung kanyang ginawa, nanatili, mga kapatid, kahit ba parang wala, pero merong isa na bata na sumunod sa Panginoon. Kaya yung, hindi baliwala yun eh. Yung ginagawang paghihirap, alam ko mahirap. Sa kainitan, kumisa, buti na lang hindi umuulan, nanunundo. Kahit namamaga ang piski, sumusundo. Kahit may mahirap, bakit? Hindi naman para sa inyo yun eh. Hindi, kundi para sa Panginoon. Nakuha niyo ba mga kapatid? Pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko dun sa you commit to the eternal purpose of God. Tuloy na, po natin. Ano yung purpose na yun? That everyone should, that everyone come to the Lord by telling the gospel to the people. Nakuha nyo, yan ang eternal purpose through the Lord Jesus Christ. Kaya kanina sinabi ko, sabihin nyo sa tabi nyo, mahal kayo ng Panginoon. Diba? Diba? Jesus loves you. Yan po message ng cross eh. Jesus loves you so much that He gave His only begotten Son. Hindi po natigil doon. So that that He gave His only begotten Son, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish anymore, but have eternal life. Pa-conclusion na po ako. Ayan. So, nakuha nyo ito mga kapatid, yung eternal purpose niya is accomplished through the Christ Jesus our Lord. Amen? It was accomplished noong time ng Panginoon sa Kristo
Ibinigay niya ang buhay na matay para sa inyo at sa akin, and then the gospel and all yung is given to all that who will believe. So hindi lang sa Gentiles, pati tayo. Nakuha niyo mga kapatid, nakuha natin. Kaya yung pangako nakarating sa atin kaya tayo nandito ngayon sa church. Amen? Amen. Tuloy na natin. Ito na po yung pinagmamalaki nga ng Panginoon. Yan. Ito po, ang sabi dito, ito yung ang purpose ng Panginoon. Sabi diyan, sa Luke 19:10, sabi niya, for the Son of Man, which is the Lord Jesus Christ, came to seek and to save the lost. Yan. Sino po ito? Tayo yan, kapatid. Di ba kayo na tayo'y ginagamit ng Diyos para ang mga tao po ay makakilala sa Panginoon? Baliwala po ang buhay kung hindi nyo gagamitin sa Panginoon. We are just existing kung ginagamit nyo ng sarili nyo. We should be living for the will of God and we have to commit doon sa eternal plans o sa eternal purpose of our God, which is marami po ang makakilala sa Panginoon through His love, through the gospel na ipapaano po natin. Kaya nga sabi ng Panginoon ito, I will end this. Alam niyo ang tinuro niya sa atin, the Great Commission. Ano yung unang word sa Great Commission? Yan, narinig ko si kapatid na, Sabi doon, Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go. Unang word, go. Tama? Nakano niyo ba yun? Go ye therefore. Di ba? Ano yun? Tingnan niyo po yun. Go. Alam niyo ba, you cannot spell God without G-O. Spell God without G-O. Di lang. Right? You cannot spell the gospel without G-O. Right? Go. You cannot be godly without G-O. Right? Go. Sabi ng Panginoon, go. You cannot proclaim the good news without G-O. Go. Commit your life to God. Yan naman po As we commit this life, remember, mga kapatid, the 3 points I gave it to you. God gave it to us. Sabi niya, consider your afflictions. Sabi niya dyan, as a blessing. Sabi niya dyan, as a blessing. Number 2, contemplate God's plan. And then number 3, commit to God's eternal purpose. Meron po akong last dyan. Kasi hindi pa tapos yan Actually, di ba, verse, pa lang tayo, 11. May 12 and 13 pa po tayo Ephesians chapter 12, sabi niya, ngayon, ito po yung hanggang 13 lang po ako. In Him, through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Now, being the co-heirs, dahil tayo anak na ng Diyos, directly, makakalapit na tayo sa Kanya. Nakuha niyo, mga kapatid? May access na tayo sa Kanya. Bakit? We can approach God with freedom and confidence. Dahil bakit? We are children of God. Nakuha nyo? And verse 12. Ito yung verse 12. Parang bumalik dun sa si Paul, dun sa kanya siya sabi. Yan. Tapos, I ask you, bumalik siya. Therefore, not to be discouraged because of my sufferings. Di ba yung, tatandaan nyo, prisoner siya, may suffering siya, for you, sabi niya, my sufferings for you, which are your glory. Again, Paul is, nire-remind niya mga tig-Ephesians, huwag kayong malungkot sa kalalagayan ko. Niloob ng Panginoon, nandito ko for the Gentiles. Huwag kayong malungkot because of my suffering. It is for your glory. Nakuha nyo? Para maipahayag ko sa inyo ang kabutihan ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang sa mga Hudyo, pati sa mga hintil. That's the mystery. Nung una, hindi yon available kahit kanino. But because of God's grace, love, and mercy, binigay niya sa atin. Amen ba doon, mga kapatid? Kaya tayo, hindi ba kayo nagpapasalamat? Nakarating sa atin yung biyayang yun, na tayo meron nakaligtas. Dati hindi. Ngayon meron na tayong langit na bayan. Remember the promises of God. Kasi yun na tatanggapin mo Without promises, nandun ang kanyang presence, ang provision, ang protection, ang kanyang peace that passeth all understanding, and even the place we will go forever and ever with the Lord.
because we are citizens of heaven. Amen? Citizen ba kayo, mga kapatid? Okay, amen. Sige, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, dakilang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo for talking about the mystery of our Lord Jesus Christ that was given 1,000 years ago, Panginoon, sa pamagitan ni Apostle Paul ay, Panginoon, ipinakita niyo po sa amin na hindi lang po ang mga Hudyo ang binless niyo, kundi even us as Hintil, ay nandito kami, dakilang Ama. Nagpapasalamat sa inyo sa kadakilaan niyo sa buhay namin ito. Ang dalangin po namin, dakilang Ama, kung meron mang isa dito na hindi pa po nakakakilala sa inyong buktong na anak, ang dalangin po namin na nawa siya lumapit sa inyo. Manalangin po ng pagtanggap. At sabi nga po doon, but as many as receive Him, to them gave Him the power to become the sons of God. Tunay dakilang Diyos na ang lahat ng tumanggap sa inyo at sumampalataya sa inyo, binigyan nyo ng kapangyarihan, maging anak ng Diyos. Nawa po dakilang Diyos ay mangusap kayo sa bawat isang individual na nandito, na kung meron man isa sa amin na wala pang katiyakan yun, ay tanggapin niya ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Hayaan niyo, Panginoon, na kung dumadaan man kami sa problema, we consider all our afflictions as blessings, Panginoon. And as we contemplate on your God's plan, Panginoon, na we know na may plano po kayo sa buhay namin kung bakit kami dumadaan sa anumat amang sari na pagsubok namin. And we pray that we will commit our lives sa inyo dahil because of your eternal purpose in our lives. Panginoon, again, we give you back the honor, the glory, everything to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.